Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Paeng. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Antique. Nakatira sa isang magulong pamayanan itong si Paeng. Kasama ang amang si Mang Dodong. Nagtatrabaho ang binata sa malawak na taniman ng prutas. Samantalang ang ama naman, kagawad ng kanilang barangay. Madalas na magkaroon ng kaguluhan sa lugar dahil sa dalawang magkaribal na naninirahan. Pinag-aagawa ng mga ito ang mayamang lupain ng kanilang bayan dahil bukod sa mainam ang lugar sa pagsasaka, sagana din sa ginto ang mga kabundukan na sakop nito. Partikular sa lupain kung saan nakatira ang mag-ama. Bukod sa pagiging kagawad, tagapangalaga din ng taniman si Mang Dodong na pag-aari naman ng isa sa dalawang pinakamayamang tao sa lugar. Dodong, palita ko, sinira na naman ng mga tauhan ni Badong ang bahagi ng sagingan sa kabilang ibayo. Talagang hindi titigil ang hayop na yun hanggat hindi nakukuha ang gusto niya. Wika ni Don Felimon. Ito ang taong nagmamay-ari ng lupaing binabantayan ni Mang Dodong. Yung adi yung pinagtataka ko, amo. Bantay sarado ng mga tauhan natin ang gawing yon ng taniman. Kaya imposibleng makapasok ang mga tauhan ni Badong doon. Nagulat ang matanda nang biglang magsalita si Paeng. Maliban na lang kung may nagpapasok sa kanila. Sinasabi ko sa'yo, huwag kang sasagod kapag kausap ko si amo. Hayaan mo siya, Dodong. May punto ang anak mo. Maaring tama ang sinasabi niya. Hindi basta-bastang makakapasok ang mga partikular sa lugar kung walang magpapapasok sa kanila. Paeng, gusto kong ikaw ang magbantay sa gawing yon. Malaki ang tiwala ko sa inyong mag-ama. Alam kong hindi niyo ako bibiguin. Narinig mo sinabi ni amo. Puntahan mo ang sagingan. Isama mo na sina Kiko at Chris sa lugar. Sige po tay, kami na po yung bahala ron. Matapos ang pag-uusap, pinuntahan ni Paeng ang dalawang pinsang sina Kiko at Chris. Kapwa nagtatrabaho ang mga ito sa taniman at mapagkakatiwala ang tauhan ng ama. Mabuti naman at nasabi mo na din kay amo yung nasa isipan mo, Paeng. Alam mo, nagtataka din ako dyan sa grupo ni Binoy. Paano silang mapapasok doon? Hindi ba armado sila at isa pa, bantay sarado ng mga aso yung bawat pinto sa taniman? Wika ni Chris habang naglalakad ang mga ito papunta sa sagingan. Yun nga din yung iniisip ko, Chris. Hindi ko lang masabi kay Tio Dodong dahil baka magalit siya. Kilala mo naman yun. Maya-maya pa, narating ng mga ito ang unang pinto ng sagingan. Nahati sa 3 bahagi ang tanimang yun at bawat bahagi binabantayan ng mga trabahador. Lalo na kung malapit na ang anihan. Nadatna ng 3 nag-iinuman ang pangkat ni Binoy. Kaya kagad nilapitan ni Paeng ang mga ito. Anong masamang hangin ang nagdala sa inyo rito sa sagingan? Wala na ba kayong magawa sa durianan? Ikaw nga ang gusto kong tanungin ng ganyan, Binoy. Oras ng trabaho? Nagpapakalasing kayo? Alam ba to ni tatay? Alam ng binatang magkakaroon ng gulo. Kaya naman, dinala nito ang patpat na kawayan. Tumayo si Binoy. Nilapitan ang binata.
At bakit kailangan kong ipaalam sa tatay mo ang lahat ng kilos namin dito? Siya ba ang amo namin? Sa huling pagkakatanda ko, si Don Filemon pa din naman ang may-ari ng tanimang ito Nagsipagtayuan ang mga kasamahan ni Binoy. Isa-isang dumampot na mga baril. Alam nyo, ayoko lang pagsisihan nyo ang pagdampot nyo ng mga baril na yan. Naparito lang kami sa utos si Don Filemon. Makakarating sa kanya ang anumang nakita namin dito ngayon. Habang nag-uusap ang mga ito, may isang lalaking lumabas mula sa kubo ni Binoy. Binoy, may problema ba? Sino naman ang mga yan? Nanlaki ang mga mata ni Paeng dahil ang taong yun, si Alonso, isa sa mga tauhan ni Don Badong. Anong ginagawa ng tauhan ni Don Badong dito? Ikaw ba ang nagpapasok sa kanila, Binoy? Pinsan ko si Alonso. Kahit kay Don Badong siya nagtatrabaho, wala naman silang ginagawang masama dito Saka bawal na ba akong magpapasok ng mga kamag-anak ko sa lugar na ito? Mahigpit na ipinagbabawal ni Don Filemon ang pagpapapasok ng mga hindi kilalang tao sa taniman, kahit kamag-anak pa yan. Lalo pa kung tauhan ng kalaban ng ating amo. Itinaas ng mga kasamahan ni Binoy ang mga dalang baril. Itinutok kay Paeng. Bakit? Anong gagawin mo? Magsusumbong ka? O sige, tignan natin kung makarating ka pa ng buhay kay Don Filemon. Alam mo, Paeng, masyado kayong tapat. Yan ang dahilan kung bakit hanggang ngayon namumuhay pa rin kayo na parang mga aso. Mag-aantay na lang ng butong iaabot sa inyo. Bagay na ikinagalit naman ni Chris. Alam mo, kahit na sunod-sunuran kami sa utos si Don Filemon, alam naming marangal yung mga gawaing yun. Kagaya ngayon, napag-utusan kaming tignan ang nangyari sa bahaging to ng taniman. At pinatunayan nyo lang na tama ang hinala ng ating amo. Mga traidor nga kayo. Ay. Magdanda ka sa pananalita mo, bata. Baka mamaya niyan, mapudpud yung dila mo. Mag-iingat ka sa mga banta mo sa amin. Baka nakakalimutan mo kung sinong may hawak na baril. Huwag na kayo magpakabayani. Kung ako sa inyo, tatalikod na lang ako at kakalimutan yung nangyari dito. Hindi sulit ang gagawin niyong pagpapakamatay. Wika ng magpinsan. Tumalikod si Paeng. Sa pag-aakalang aalis na ito ay nagtawanan ang grupo ni Binoy. Ngunit laking gulat nang biglang ibato ni Paeng ang hawak niyang patpat. Tumama ito sa ulo ni Binoy, dahilan para mawala ng malay ang binata. Pinaputokan naman ng isa sa mga kasama ni Binoy si Paeng. Kitang-kita ng lahat kung paanong tumama ang bala sa katawan nito. Napaluhod ng binata. Ang buong akala ni Binoy ay napuruhan na ito. Nagulat ang grupo ng mga kalaban nang biglang tumayo si Paeng at pinagbagan lamang ang damit. Aray ko, kahit ilang beses ko nang nasubukan, masakit pa din talaga ang tama ng bala no? Nanlaki ang mga mata ni Binoy dahil ni isa sa mga bala ng kalaban walang tumagos sa katawan ni Paeng. Anong kademonyohan to? Bakit hindi ka tinatabla ng bala? Bigla itong nakaramdam na matinding takot. Lalo pa nang makitang papalapit na sa kanila si Paeng. Oh, anong problema? Ngayon lang ba kayo nakakita ng taong hindi tinatabla ng bala? Dinampot nito ang kawayang patpat.
Hindi na nakapagsalita ang ilan sa mga kasamahan ni Binoy dahil sa sobrang pagkagulat. Hindi nila inakalang may ganoong uri ng kakayanan si Paeng. Lingid sa kaalaman ng mga ito na may taglay na bertud ang binata mula sa mismong patpat na hawak. Pinagsusugod ng binata ang mga tauhan nito. Pinagpapalo. Ang ilan ay nagsipagtakbuhan, habang ang ilan ay hindi na pinalad na makatakbo. Maging si Alonso, hindi rin nagawang makaligtas dahil binaril na ito ni Cres. Yun ang nararapat sa mga traidor. Pero Paeng, paano yung mga nakatakas na kasama ni Binoy? Siguradong magsusumbong yung mga yun. Hayaan mo silang magsumbong. Mabuti nga yun para malaman ng kalaban. Nang sa ganun, matakot na silang pumasok sa lugar na ito. Matapos yun, bumalik na ang mga ito sa tahanan ni Don Filemon upang ipaalam ang nangyari. Magaling ang ginawa niyo, Paeng. Simula ngayon, kayo na ng mga pinsan mo ang itatalaga ko sa bahaging yon ng taniman. Huwag kayong mag-alala dahil magdadagdag din ako ng mga kasama ninyo. Nang sa ganon, hindi kayo mahirapan sa pagbabantay. Pagkaalis nito, kinausap naman ni Mang Dodong ang binata. Ano bang iniisip mo, anak? Bakit mo ginamit ang kakayanan ng bertud? Hindi mo ba alam na maaari itong maging mitya ng mas malaki pang gulo? Alam ko po, tay, pero ginagawa ko lang naman po yung nararapat. Dahil kung hindi ko ginamit ang bertud, malamang ako ang nakahiga sa sahig na yun at tinatakpan ng puting kumot. Tama naman po si Paeng, tiyo. Kung hindi niya ginamit ang bertud, malamang siya yung paglalamayan niyo ngayon. Ay nako, siguradong malaking gulo ang mangyayari sa oras na makarating ito kay Badong. Hindi titigil ang isang yon hanggat hindi napapatunayan ng mga narinig niya. Tay, hayaan mo silang gawin yung gusto nila. Dito natin malalaman kung hanggang saan yung kaya nila. Baka nga puro yabang lang yan si Don Badong dahil marami siyang tauhan. Hindi mo kilala si Badong, Paeng. May mga galamay yan na may kakayanang kagaya mo. Kung ganun man, tay, di magkakasubukan kami ng kakayanan. Ganun lang yun, tay. Wala kang dapat alalahanin. Alam mo namang gamay ko na yung paggamit ng bertud ng kawayan, hindi ba? Alam mo, minsan ang kayabangan nagdadala sa atin sa kapahamakan. Huwag ka masyadong pakampante dahil kagaya ng sinabi ko sa'yo, may mga tauhan si Badong na higit na mas mataas ang kaalaman sa'yo. Hindi na nagsalita pa ang binata dahil maging siya alam ang katotohanan ito. Pinayuhan ni Don Filemon ang mga tauhan na wag munang bababa ng bayan. Alam nito ang panganib na dulot ng kaganapan sa taniman ng saging. Ngunit sadyang matigas ang ulo nitong si Paeng. Matapos ilipat ang mga gamit sa kubo sa sagingan, inaya nito ang mga pinsan na magpunta sa bayan upang uminom. Chris, Kiko, bababa ko ng bayan. Nakakabagot dito sa sagingan Wala man lang magawa. Mariin namang tumanggi ang dalawa. Naku pinsan, sundin lang natin yung sinabi ni Amo. Mas makakabuti kung iiwas tayo sa gulo. Iiwas naman tayo Hindi naman natin sasalubungin yung mga tauhan ni Don Badong. Tama si Chris, Paeng. Mas mabuting sundin na lang muna natin yung sinabi ni Amo kesa pare-pareho tayo mapahamak. Dahil wala sa dalawang pinsan ang nais sumama, nagpasya ang binatang lumakad mag-isa. Maingat itong lumabas ng taniman papunta sa kalsada. Matapos ay nagtuloy-tuloy na ito pababa ng bayan.
Nagsuot ng sombrero ang binata para hindi ito kagad makilala kung sakaling makakasalubong man ang mga tauhan ni Don Badong. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman na siya lamang ang hinihintay na mga kalaban. Nakaupo ang binata sa harapan ng isang tindahan. Nang lapitan ito ng dalawang kalalakihan. Walang ibang kasama si Paeng sa lugar. Kaya naman alam nitong siya lamang ang pakay ng mga ito. Inilapag ng binata ang inumin. Pasimpleng tumayo. Patay mali siya itong naglakad ngunit hinarang siya ng isa sa mga kalalakihan. Sandali lang. May kailangan kami sa'yo eh. Maupo ka kung ayaw mong kumalat ang utak mo sa lugar na ito. Hinawi ni Paeng ang kamay nito. Nagpatuloy sa paglalakad. Sa oras na lumabas ka sa pintong yan, magsisisi ka. At nang silipin ni Paeng ang labas ng tindahan, nakita nito ang napakaraming kalalakihan. Lahat ay mga armado at tila handang pumatay. Ano bang kailangan mo sa akin? Simple lang. May ilang bagay lang akong gustong malaman. Pero bago yon, gusto ko lang sabihin sa'yo na hindi ka bubuhayin ng mga taong yan sa labas. Mukha nga eh. O sige, makikinig ako. Yan, maging masunuring ka lang at pahahabain ko pa ang buhay mo ng mga ilang oras. Unang tanong ko sa'yo, ikaw ba ang pumatay kay Alonso? Hindi ako. Pero parang ganoon na din. Dahil isa sa mga kasamahan ko ang bumaril sa kanya. Pumasok siya sa pribadong lupain. Kaya ano pang aasahan mong gagawin ng mga nagbabantay? Tama ka nga naman. Kung ako ganun din yung gagawin eh. Pero ikalawang katanungan, totoo ba ang sinasabi ng mga kasama ni Binoy na hindi ka tinatabla ng bala? Depende naman yun sa sitwasyon. Bakit ba gusto mong malaman? Kesyo, tinatablan man ako ng bala o hindi. Wala ka namang pakialam dun eh. Alam mo bata, ang utos sa akin ni Don Badong, itumba ka kagad. Pero bibigyan kita ng pagkakataon eh. Harapin mo ko sa isang duelo. Mano-mano. Gusto ko lang talagang malaman kung kasing tibay ng hawak mong patpat na yan ang katawan mo. Yun lang ba? Pwes, walang problema. Kailan tayo maghaharap? Ngayon na ba? Hindi pa. Mukhang marami na ang nainom mo. Baka hindi mo magamit ng maayos yung patpat mo eh. Pumunta ka sa lumang simbahan. 2 araw mula ngayon. Doon tayo maglalaban. Sana lang wag mo kong biguin. Bilisan mo. Doon ka sa likod dumaan. Wala kaming nakita ng kasama ko. Nagtataka naman si Paeng kung bakit siya hinayaang makaalis ng taong yun. Dali-dali itong lumabas sa likod ng tindahan. Pasimpleng naglakad palayo. Hindi naman ito napansin ng mga kasamahan ng lalaki. At pagkalabas nito sa tindahan, kagad na din silang lumakad palayo. Nilingon ng lalaki si Paeng na nooy nakatago sa likod ng kahoy. Sabay turo ng daliri nito na parang baril. Mabilis namang umalis si Paeng sa lugar. Pagkarating sa kubo, ikwinento ng binata ang mga nangyari sa bayan. Mabuti na lang at hindi ka tinuluyan ng mga yun. Eh sino naman yung lalaking tinutukoy mo? Nakilala mo ba? Di ko kilala yung taong yung Chris eh. Pero sa oras na magkita kami ulit, mamumukhaan ko yun eh. Nagtataka ito kung paanong nalaman ng lalaki ang sikreto.
Nabanggit mo na alam ng lalaking yun yung sikreto ng bertud mo. Ang tanong, sinong nakapagsabi sa kanya? Alam mo Chris, pareho lang tayo naguguluhan yung isipan eh. At kung tatanungin mo ko ng mga bagay na pareho nating hindi alam ang sagot, mas mabuti pang manahimik ka na lang no? Bilisan mo na, balatan mo na yung santol at kanina pa nakabukas yung bote ng lambanog. Kinabukasan, habang nagtatrabaho, napansin ni Mang Dodong na wala sa wisyo si Paeng, kaya kagad niya itong pinuna. Ano ka ba naman, Paeng? Tignan mo nga yung ginagawa mo. Pinaghahalo mo yung hilaw at hinog na durian. Ano bang nangyayari sa'yo? Kanina ko pa napapansing tuliro ka. Huminga ng malalim si Paeng. Tinignan kung may ibang tao sa paligid. Tay, may tao kong nakausap kagabi. Pasensya na. Sinuway ko yung utos ni Don Filemon. Bumaba ako ng bayan. Nakasalubong ko yung mga tauhan ni Badong. Sinasabi ko na nga ba, mabuti na lang at hindi ka nila ginalaw. At sino naman itong lalaking nakasalubong mo? Kilala mo ba? Hindi nga tay eh. Yun nga po yung nakakagulat. Dahil alam niya yung tungkol sa hawak kong patpat. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na may mga tao si Badong na higit na mas mataas ang kaalaman kesa sa'yo? O ngayon, anong ginawa niya? Gustong malaman ng taong yun kung totoo yung sinasabi ng mga kasamahan ni Binoy. Hinahamon niya ako sa isang duelo. Kung ganon, nakarating na pala sa kaalaman ni Badong ang nangyari. Ano na ngayon ang desisyon mo, anak? Haharapin ko po siya tay. Dahil gusto ko ding malaman kung bakit alam niya yung tungkol sa bertud ng kawayan. Duda ko sa taong sinasabi mo, Paeng. Bibihira lang ang taong nakakakilala sa bertud na yan. O sige, puntahan mo siya at sasama ako. Gusto ko ding makilala ang sinasabi mong tao. Kinabukasan ng maaga, wala namang nangyaring kakaiba. Naghanda si Paeng para sa haharaping laban. Kinahapunan, nagpunta ito sa bayan kasama ang ama at mga pinsan. Pagkarating sa napag-usapang lugar, naroon na ang grupo ng mga kalalakihan kasama ang lalaking humamon kay Paeng. Nanlaki ang mga mata ni Dodong dahil kilala nito ang taong yun. Brando, ikaw nga ba yan? Sinasabi ko na nga ba? Paeng, ito ba ang taong humahamon sa'yo? Laking pagtataka ni Paeng dahil kilala ng ama ang lalaking yun. Opo tay, siya nga po yun. Paano kayo naging magkakilala? Paanong hindi? Pinsan mo ang taong ito. Siya si Brando, ang anak ni Tio Jose mo. Ang totoong may-ari ng patpat na kawayan. Tinitigang mabuti ni Paeng ang lalaking yun. Napagtanto nga, nakamuka ito ng yumaong tiyuhin. Masyadong padalos-dalos ng pasya itong anak mo, Tio Dodong. Mantakin mo ba namang tanggapin ang hamon ko? Pagpasensyahan mo na si Paeng. Hindi ka niya nakilala. Kaya siguro iniisip niya talagang kalabang ka. Pero anong ginagawa mo kasama ang mga tao ni Badong? Mahabang kwento manong. Pero ang mga taong kasama ko ngayon, matatapat kong kaibigan. Kaya wala kayong dapat alalahanin sa kanila. Alam ko din ang hidwaan ng mga amo natin. Pero wag kang mag-alala. Mas matimbang pa din ang dugo kesa sa tubig. Nakikinig lamang sa usapan si Paeng. Ngunit naglalaro pa din sa isipan ng binata ang sinabi ng ama. Tay, paano? Hindi po ba? Sinabi niyo na anak siya ni Tio Jose.
Bakit sa inyo ipinasa yung bertud ng kawayan at hindi sa taong to? Alam mo, magandang katanungan yan. Pero mas magiging maganda ang usapan kung may bote ng masarap na lambanog na nakahain sa harapan natin. Hindi inaasahan ni Paeng ang pangyayaring yun. Ang inakalang madugong duelo ay nauwi sa mahabang kumustahan at matinong usapan. Ipinaliwanag din ni Brando kung bakit hindi niya tinanggap ang bertud mula sa ama. Ayon dito, sinadya niyang hindi tanggapin ang bertud. Dahil na mga oras na yun, nakapaloob si Brando sa isang kasunduan sa maestro. Kasalukuyan itong nagdedebosyon sa isa pa nitong tangan. At isa sa mga alituntunin ng debosyon, huwag kang hawak ng anumang bertud mula sa kalikasan hanggat hindi nakokompleto ang ritual. Alam mo, pinagsisiyang ko yung hindi pagtanggap sa bertud ng aking ama bago siya mamatay. Pangarap niya na mapa sa akin to Pero sa kasamaang palad, nahuli ako. Pero gayon pa man, hindi ako nanghihinayang dahil napasa kamay naman ng iyong ama ang bertud. Pero ngayon, parang kinakabahan ako Napatitig ito kay Paeng. Bakit naman? Gamay ko na yung paggamit sa bertud na to Maging sa mismong patpat. Kaya ano yung kinakatakot mo? Kahit sino, pwedeng magamay at matutunan ang paggamit ng bertud na yan. Ang tanong na lang, kung paano mong mapapanatili ang disiplinang kaakibat nito. Sa ipinapakita mo sa akin noong isang araw, mukhang hindi mo isinasabuhay ang pagsasanay na pinagdaanan mo. Sinang-ayunan naman ito ni Mang Dodong. Tama ang pinsan mo, Paeng. Ang pagiging mapusok at pabigla-biglang desisyon, yan ang palaging magpapahamak sa'yo. Kaya palagi kong ipinapaalala ang disiplina ng sining nakaakibat ng bertud na yan. Napayuko na lamang si Paeng. Naisip nito ang kakulangan. Alam kong baguhan ka pa sa larangang ito, Paeng. Makinig ka lang sa sinasabi ng tatay mo at sisiguraduhin ko sa'yo na magiging matagumpay ka. Hindi lang sa paggamit ng bertud, kundi maging sa buhay mo. Matapos ang usapang yun, nagpaalam na si Brando. May pag-asa pa bang mag-cruise ang landas natin, Brando? Sa uri ng trabahong meron tayo, hindi malayong mangyari ang sinasabi mo. Mag-iingat ka, Paeng, dahil maaaring sa susunod nating pagkikita, hindi na kagaya nito. Huwag naman sanang humantong sa ganun. Sige, Brando. Maraming salamat sa mga payo. Mag-iingat ka rin. Matapos ang pagkikitang yun, hindi na muling nag-cruise ang landas ng dalawa. Nauunawaan ni Paeng ang kanilang sitwasyon. At dahil ayaw nitong makaharap ang pinsan sa laban, pilit na umiwas ang binata. Hindi ito umalis sa taniman sa loob ng halos 5 buwan. Ngunit kahit na anong iwas ang gawin ng binata, gulo ang kusang lumalapit sa kanya. Isang hapon, kakatapos lamang magsilid ng mga inaning prutas sa kahon, ikinakarga na nila ito sa mga sasakyang magdadala sa pamilihan. Nang biglang makarinig ng sigawan si Paeng sa bandang dulo ng sagingan. Nagkataong naroon ang ama at si Don Filemon para suriin ang paligid. Dali-daling tumakbo ang binata papunta sa lugar at habang papalapit, sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa buong paligid. Lalo pang binilisan ng binata ang pagtakbo. Laking gulat nito nang makitang nakabulagtana sa lupa si Don Filemon at si Mang Dodong. Nakatayo sa harapan ng mga ito ang isang lalaking nakasuot ng sombrero
na gawa sa balat. Nang masipat ng lalaki ang binata, dali-dali itong tumakbo. Hindi na mukaan ni Paeng ang taong yon, kaya hinabol niya ito at hindi pa man nakakalayo. May kung sino nang pumigil sa kanya. Hinila ang binata papunta sa tumpok na mga puno ng saging. Paeng, huwag ka nang humabol. Mapapahama ka lang. Nagulat ang binata dahil naroon ito sa loob ng taniman. Nakita mo ba kung anong ginawa ng taong yun sa tatay ko? At ikaw, nandito ka lang pala. Bakit hinayaan mong mangyari yun? Hayaan mo muna ako magpaliwanag. Nahuli ako ng dating. Naabutan ko na lang na pinagbabaril na ng tauhan ni Don Dodong si Tio at Don Filemon. Wala akong nagawa para tulungan sila dahil hindi ko magamit ang kakayanan ko sa Tigalpo. Kaya kita pinigilan dahil doon. Dahil ang taong yun ay may taglay na pambasag. Kilala mo ba ang taong yun? Alam mo ba kung saan siya makikita? Oo, Paeng. Pero mag-antay ka sandali. Hindi pwedeng magpadalos-dalos ng galaw. Lalo na sa ganitong pagkakataon. Pinaghandaan ni Don Badong ang pangyayaring to. At alam niyang bubuelta kayo. May nasimulan na akong plano. Ang kailangan mo na lang gawin, mag-antay. Mag-antay? Nang ano? Hahayaan ko na lang natakasan ng taong yung ginawa niya sa tatay ko? Gayong alam ko naman na may magagawa ako? Uulitin ko ang sinabi ko. May taglay na pangbasag ng bertudang taong yon. At kahit gaano pa kalakas ang tangan mo, wala pa din itong panama. Wala nang nagawa ang binata. Napag-isip-isip nito na tama ang sinabi ni Brando. Kaya nagpasya na lamang ito na sundin ang sinabi ng pinsan. Pinagtulungan nilang buhatin ang sugatang si Mang Dodong at Don Filemon. Mabuti na lang at hindi sila napuruhan sa ulo. Dumaplis lamang ang bala at nawala ng malay. Dahil sa lakas ng pagkakatama ng ulo sa lupa. Ang buong akala ko, patay na sina Amo at Tio Dodong. Mabuti na lang at nagawa mo pa silang abutan, Paeng. Magpasalamat na lang tayo dahil hindi sila napuruhan. Ang iniisip ko ngayon ay kung paanong makakaganti sa bumaril sa kanila. Hindi ba nabanggit mong naroon si Brando? Isa na pumunta yun. Paghatid niya sa amin dito sa mansyon, nagpaalam na siya. May mga gagawin pa raw at baka maghinala sa kanya si Badong. Kasalukuyan silang nasa silid ni Mang Dodong habang inaantay itong magising. Hindi lubos maisip ni Paeng na sa hinaba-haba ng katahimikan, muling magpaparamdam si Don Badong. Ilang araw ding walang malay si Mang Dodong. Ngunit sa kabutihang palad, nagising na si Don Filemon. Pinuntahan ito ni Paeng para kausapin. Masyadong mabilis ang mga pangyayari. Nagulat na lamang kami ng tatay mo nang biglang magpakita ang lalaking yon at pinagbabaril ang ilan sa mga tao natin. Tatakbo na sana kami ni Dodong. Kaso lang, kalawangin na yung tuhod ko. Kaya wala na din kaming nagawa pa. Maliban po sa lalaking yon, may nakita pa po ba kayong iba niyang kasama? Wala na, Paeng. Mag-isa siyang pumasok sa sagingan. Yun din ang ipinagtataka ko. Iisa lamang ang daanan papasok sa lugar na yon. Simula nang ipasara natin ang daanan doon sa kabilang ibayo. Huwag niyo na munang isipin yan, Amo. Ang mahalaga, buhay po kayo. May planong binubuo yung isa sa mga kakilala ko. At yun ang inaantay namin. Siguro naman sa pagkakataon to, matatapos na yung kabuktutan ng Badong na yan. Kayo na lang ni Dodong ang inaasahan kong matapat na tauhan, Paeng. At ngayong hindi pa ako maaaring lumabas ng tahanan, umaasa ko sa kaalaman niyong mag-ama
sa pangangalaga ng lupaing ito. Alam po namin yon, amo. Sa kasamaang palad, hindi pa din nagigising si tatay. Pero wala na kayong dapat alalahanin. Ligtas na po siya at kasalukuyang nagpapagaling. Ganoon ba? Ikinalulungkot ko ang nangyari. Matapang na tao ang iyong ama. Kung di niya sinalo ang bala na para sana sa akin, malamang wala na ako. Ay nako, yan nga din po yung kahinaan ni tatay. Pero wala po kayong dapat isipin, amo. Ginawa lang ni tatay yung trabaho niya. Sige po, kailangan ko nang umalis. Bababa pa ako ng bayan. Ngayon ang takdang araw ng pagkikita namin ng kamag-anak kong tutulong sa atin. O sige, Paeng. Gawin mo ang nararapat. Mag-iingat ka. Kahit papano, nakahinga ng maluwag si Paeng dahil alam nitong ligtas ang kanyang amo. Gayon din ang ama. Inihabili nito ang dalawang matanda kina Chris at Kiko. Bumaba sa kabayanan ng binata upang kausapin si Brando tungkol sa plano nito. Nagkita ang dalawa sa lugar kung saan kamuntikan silang maglaban. Mabuti naman at sumipot ka. Naisaayos ko na ang lahat, Paeng. May paraan na din ako para matalo natin ang lalaking nagtangkas sa buhay ni Tio Dodong. May kahinaan ang tangan niyang basag mutya. Ako nang bahala doon. Pagtuunan mo ng pansin si Don Badong. Lalabas sila ng bansa sa susunod na araw. At yun ang kukunin nating pagkakataon. Sino-sino naman yung makakasama natin sa gagawing pagsalakay? Wala, Paeng. Tayong dalawa lang. Mas mabuti yung ganon. Pero sigurado ka ba sa gagawin mong pagtraidor sa amo mo? Kagaya ng sinabi ko sa'yo, mas matimbang pa din ang dugo kesa sa tubig. Sige na, magkita tayo sa susunod na araw. Aantayin kita sa mansyon ni Don Badong. Mabilis na umalis si Brando sa lugar. Bumalik na din si Paeng sa taniman. Sinabi sa dalawang pinsan ang plano. Nagpumilit pang sumama ang mga itong ngunit tumanggi si Paeng. Bakit ba ayaw mo kaming isama? Paano kung kailangan nyo ng tulong? Oo nga naman. Bakit mas gusto mong lumakad ng mag-isa? Mas kailangan ni amo ang presensya nyo rito. Isa pa, mas mapapabilis yung pagkilos namin ni Brando kung dalawa lang kami magsasagawa ng plano. Mapanganib kung marami tayo dahil mabilis malalaman ng mga kalaban ang bawat hakbang natin. Naunawaan naman ito ng dalawa. Matapos ibigay ang mga panuto, umuwi si Paeng sa kanilang tahanan upang kunin ang kapares ng kanyang patpat na kawayan. Ito ang kauna-unahang pagkakataon. Nagagamitin niya ang dalawang patpat. Naninibago ang binata. Ngunit kailangan niya itong gawin dahil higit na mas malakas ang kanilang makakaharap. Kinagabihan, naupo ang binata sa tabi ng natutulog na ama para magpaalam. Tay, ito na po yung sinasabi ko sa inyo. Kailangan ko na pong harapin si Don Badong. Tatapusin na namin ni Brando ang kabuktutan ng taong yun. Wala na po kayong dapat alalahanin. Nagising na po si Don Filemon at magpagaling din po kayo. Wika ni Paeng habang hawak ang kamay na matanda. Bagaman hindi pa ito nagkakamalay, alam ng binatang nadidinig nito ang mga sinasabi. Hinigpita na matanda ang pagkakahawak sa kamay ng anak. Matapos magpaalam, umalis na si Paeng. Inantay nitong sumapit ang madaling araw bago tuluyang pumasok sa mansyon ni Don Badong. Nagpanggap na hardinero ang binata upang papasukin ito ng mga bantay. Nang makita ni Brando si Paeng, pasimple niya itong nilapitan. Itinuro ang mga dapat gawin.
Sa likod ng mansyon dadaan si Don Badong. Kasama niya ang taong nagtangka sa buhay ng tatay mo. Kagaya ng sinabi ko, ako ang gagawa ng diversyon para mailayo ito sa Don. Hindi, Brando. Ako ang haharap sa kanya. Nagulat si Brando nang ilabas ni Paeng ang dalawang patpat. Ang buong akala ko, isang patpat lang ang nasa pangangalaga ni Tio Dodong. Paanong napunta sa iyo ang kapares nito? Itinago ito ni tatay. Isang pares lang ay pinapagamit niya sa akin. Dahil delikado kapag ginamit ko ang pares. Pero hindi niya alam na pinupuslit ko ang dalawang to at pinag-aaralang gamitin. Sa una, mahirap. Hindi ko pa alam gamitin eh. Maliban sa kabal at proteksyon na bigay ng bertud, may taglay din itong malakas na opensa at yon ang ipapakita ko sa iyo. Alam ni Brando ang tungkol sa gamit ng ama. Ngunit ni minsan, hindi pa nito nakitang lumabas ang buong potensyal ng dalawang patpat. O sige, kung yan ang gusto mo, paghanda ka na. Anumang oras, bababa na ng tahanan si Don Badong. Matapos ay iniwan na nito si Paeng. Nagpanggap na nagwawalis ang binata sa likod bahay. Maya-maya lang, bumaba na si Don Badong kasama ang lalaking nakasuot ng balat na sombrero. Bantay sarado ito ng ilang mga tauhan, kaya alam ni Paeng na hindi siya basta-bastang makakalapit. Ilang sandali pa, nagpakita na si Brando. Nilapitan nito si Don Badong at may kung anong ibinulong. Biglang nataranta ang Don, dali-daling pumasok sa tahanan. Naiwan sa labas ang lalaking nakasuot ng sombrerong gawa sa balat. Wala na ding ibang tao sa lugar ng mga oras na yun. Para kay Paeng, ito na ang hudyat na pinakahihintay. Marahang naglakad ang binata palapit sa lalaki. Hanggang dyan ka lang. Bawal kayong umakyat sa itaas. Huwag kang mag-alala. Hindi naman si Don Badong yung pakay ko eh. Kundi ikaw. Bagay na ikinagulat naman ng lalaki. At ano namang kailangan mo sa akin? Nakalimutan mo na ba ang ginawa mo sa amo ko at kay tatay? Anong sinasabi mo? Sinong amo? Nakikilala na kita. Ikaw yung isa sa mga tauhan ni Don Filemon. Ang lakas naman ng loob mong pumasok rito. Sa palagay mo, makakalabas ka pa ba ng buhay? Tignan natin kung sino ang may iwang nakatayo. Inilabas ni Paeng ang dalang pares na patpat. Iwinasiwas ito sa harapan ng lalaki. Bahagya itong napaatras dahil sa gulat. At sino ka naman? Bakit hawak mo ang patpat na kawayang yan? Alam mo pala yung tungkol dito? Alam mo rin kung ano yung kaya nitong gawin. Oo, sa tamang mga kamay, kaya nitong utusan ang elemento ng lupa at apoy. Ang tanong, ikaw ba ang Hindi na napatapos ng lalaki ang sasabihin dahil biglang inihampas ni Paeng sa lupa ang patpat. Lumika ito ng malakas na pagyanig, bagay na ikinagulat naman ni Brando sa loob ng mansyon. Ano ang nangyayari sa labas, Brando? Bakit lumilindol? Wala yun, Don Badong. Huwag mo isipin yung nangyayari sa labas. Isipin mo kung ano ang mangyayari sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Don Badong nang biglang magsipagtumbahan ang mga tauhan nito sa loob ng mansyon. Anong nangyayari sa mga tauhan ko? Bakit sila nawala ng balay? Tanong ng Don habang isa-isang sinisipa ang mga tauhang nakahandusay sa sahig.
Nagkamali ka ng desisyon sa pagpatay sa tiyuhin kong si Dodong. Alam kong kilala mo ang taong yon. Ang kagawad na tauhan ni Filemon. Kung ganon, isa kang traidor. Parang gano'n na nga. Kinuha ko ang tiwala mo para maipaghiganti ang lahat ng taong inapi mo. Dumating na ang katapusan ng kabuktutan mo, Don Badong. Napaatras ang Don. Natumba sa kinatatayuan nang madinig ang lahat ng sinabi ni Brando. Nagmamakaawa itong huwag siyang papatayin. Samantala, patuloy namang naglalaban ang dalawa sa labas ng mansyon. Bahagyang lumayo ang kalaban kay Paeng. Nag-usal ng mga dasal. Ngunit wala itong epekto sa gamit ng binata. Lingid sa kalaman ito. Nasa loob ng mahabang panahong pananahimik ni Paeng, pinag-aralan nito ang lahat ng tungkol sa kakayanan ng kalaban sa tulong ni Brando. Anong nangyayari? Bakit hindi gumagana sa iyo ang pambasag ko ng mutya? Kung sa tingin mo, susugod ako dito ng hindi handa, nagkakamali ka. Pinag-aralan ko ang lahat tungkol sa kakayanan mo at alam ko ang kahinaan nito. Wika ni Paeng habang ipinapakita ang maliit na botelya na punong-puno ng langis. Ugat ng himag na ibinabad sa langis ng ahas. Paano mong nalaman ang tungkol sa gamit na yan? May kakulitan ka din no? Lahat ng galaw mo, napag-aralan ko na. Ultimo yung dasal na ginagamit mo, nakabisado ko na din Kaya kung malakas pa din yung pananalig mong matatalo mo ko, nagkakamali ka dahil hindi yun mangyayari. Dali-dali nitong sinugod ang kalaban. Hindi ito makaganti sa sunod-sunod na pag-atake ng binata. At sa bawat paghampas ng patpat, lumilika ng malakas na bugso ng enerhiya na nagiging apoy. Nakikita ni Brando ang nangyayari mula sa salaming pinto ng mansyon. Maging ito ay namanghas sa nagagawa ni Paeng. Hindi nito lubos akalain na naperpekto ng binata ang paggamit sa kakayanan ng bertud ng kawayan. Bumunot ng itak ang kalaban, gumanti ng pag-atake. Ngunit kahit anong gawin itong pagtaga kay Paeng, ni hindi man lamang nito nagagalusan ang binata. Naging kampante si Paeng na mananalo siya sa labanan dahil halos wala nang magawa ang kalaban. Ngunit lingid sa kaalaman nito na may huling alas na nakahanda para sa kanya ang kalaban. Biglang nakaramdam ng panghihina si Paeng hanggang sa tila bumigat na ang hawak nitong patpat. Pilit itinataas ng binata ang dalawang kamay. Ngunit sobrang hina na nito at halos hindi na niya maigalaw ang buong katawan. Ano bata? Nangihina ka na ba? Nararamdaman mo na ba ang unti-unting pagkaubos ng lakas mo? Nakalimutan kong sabihin sa'yo na ang talim ng itak na ito ay nilubog sa dugo ng babaeng usa. At anumang gamit na may kapangyarihan na mula sa mga elemento, kusang susuko. Ngayon tignan natin ang yabang mo. Wala nang magawa si Paeng, kundi tanggapin ang mga suntok at tadyak ng kalaban hanggang sa tuluyan nitong mabitawan ang dalawang patpat. Akmang sasaksakin na sana ng kalaban ang binata nang bigla na lang may kung sinong humampas sa kanyang kamay. Nabitawan ng lalaki ang itak at nang lumingon ito, nakita niya si Brando na hawak-hawak ang patpat na kawayan. Tansyong, pasensya ka na. Nakalimutan kong sabihin na isa din pala ako sa tagapagmana ng aking ama. Sabay palo ng baston sa mukha nito. Kinuha ni Brando ang pagkakataong yun
upang itayo ang binata. Wa- Wala nang kapangyarihan ng patpat na yan, Brando. Paano natin siya matatalo? Hindi ka lang dapat umasa sa kapangyarihang taglay ng bertud mo. Tatanungin kita, bago mo pa malaman ang kakayanan ng patpat, ano ang unang itinuro sa'yo ni Tio Dodong? Ang prinsipyo ng sining sa pakikipaglaban, gamit ang arnis. Alam kong mahusay ka sa larangang yun, kaya hindi natin kailangan ng kapangyarihan ng bertud para talunin ang taong ito. Tumayo si Paeng, muling naghanda sa pagsugod. Sa pagkakataong yun, magkasama na silang dalawa ni Brando. Hawak ang tig-isang patpat. Magkasunod na umatake ang mga ito. Isang sumusugod at isa naman ang sumasalag. Mahusay sa paggamit ng itak ang kalaban, kaya medyo natagalan ng dalawa sa pakikipagsagupaan hanggang sa makahanap ng butas si Paeng. Ginamit ito para tuluyang patumbahin ang kalaban. Nakipagsabayan ito sa pag-atake ni Brando. Ginamit ang dulo ng hawak na patpat para patamaan sa ilalim ng baba ang kalaban. Napaatras ito, bahagyang nahilo. Hindi pa man nahihimasmasan at sinundan na ito ng isa pang hampas mula naman kay Brando. Sunod-sunod hanggang sa tuluyan na itong bumagsak. Isang malakas na hampas sa ulo ang binigay ng dalawa, dahilan para tuluyang mamatay ang kalaban. Matapos ang sagupaan, pumasok ang mga ito sa loob ng mansyon kung saan nakagapos ang walang malay na si Don Badong. Binuhusan ito ng malamig na tubig. Naalimpungatan ang matanda at nagsisigaw. Mga walang hiya kayo! Anong ginagawa niyo sa mansyon ko? Wika nito habang iniikot ang tingin sa mansyon na unti-unting natutupok. Sa totoo lang, kulang pang kabayaran ang pagkasunog ng mansyong to. Maraming buhay ang nawala dahil sa kasakiman mo. At ngayong araw na to, wawakasan ko na ang lahat ng yon. Dinampot nito ang itak na nakakalat sa sahig. Napapikit na lamang si Don Badong sa pag-aakalang pupugutan na siya ng ulo ng binata. Naramdaman nito ang malamig na bakal na dumikit sa kanyang leeg at nang mapadilat, nakita nito ang mukha ni Brando. Brando, hindi pa ba tapat kitang tauhan? Tulungan mo ko. Pangakong ibibigay ko ang kalahati ng kayamanan ko. Huwag mo lang akong hayaang mamatay. Napatitig si Brando kay Paeng at ngumiti. Mukhang magandang alok yan, Don Badong. Ano sa tingin mo, Paeng? Tama ka. Magandang alok nga yan . Pero ang tanong, sa'yo ba talaga yung kayamanang sinasabi mo? Oo, akin ang lahat ng yon. Nakapangalan sa akin ang bawat lupaing nakuha ko sa mga tao. Mapapasa inyo ang kalahati ng mga yon. Hayaan nyo lang akong mabuhay. Mas mabuti pa siguro na ibalik sa mga tao ang nararapat para sa kanila. Ano sa tingin mo, Paeng? Tama ka, pinsan. Pasensya na lang, Don Badong, ha? Pero hindi namin tatanggapin ang inaalok mong kayamanan. Nauna sa lahat, hindi naman ikaw yung nagmamay-ari. Wika ni Paeng, sabay suntok sa mukha nito. Iniabot ni Brando ang itak sa binata. Hinayaan itong magpasya. Ikaw na ang humatol sa kanya, pinsan. Hindi ko dudungisan yung kamay ko ng dugo ng isang makasalanan at sakim na taong kagaya niya. Bakit hindi na lang natin hayaan na lamunin siya ng apoy? Masusunog kasama mga bagay na pinakamamahal niya. Itinali nila si Don Badong sa haligi ng tahanan. Hinayaan itong lamunin ng apoy. Matapos ang kaganapang yun,
Inasikaso ni Don Filemon ang mga papeles para maibalik sa mga tao ang lupaing kinamkam ng sakim na si Don Badong. Ngayong wala na si Don Badong, ano nang balak mo, Brando? Tanong ni Paeng habang nakaupo ang dalawa sa atanga ng mansyon ni Don Filemon. Di ko alam, Paeng. Ang totoo, wala ako mapupuntahan. Pero bahala na. Kung saan man ako dalhin ng tadhana ko, doon na ako. Nako, mahirap yan. Walang direksyon yung buhay mo. Paano na lang kapag tumanda ka? Ano nang mangyayari sa'yo? Kagaya ng sinabi ko, bahala na ang kapalarang magpasya. Alam mo, nangangailangan ng isa pang matapat na tauhan si Don Filemon. Siguradong hindi ka tatanggihan nun. Dumito ka na lang. Mamuhay ng mapayapa. Kesa magpakalat-kalat ka sa kung saan-saan. Napaisip si Brando sa sinabi ng pinsan. Tatanggi pa sana ito. Ngunit bago pa man makapagsalita, inawat na ito ni Don Filemon. Tama ang sinasabi ni Paeng, Brando. Mahirap mamuhay ng walang kasiguruhan. Dumito ka sa aking hasyenda at sisiguraduhin kong hindi mo pagsisisihan. Hindi yang kahilingan. Ito ay isang kautusan. Hindi na nagawa pang tumanggi ni Brando. Kaya simula ng araw na yon, itinilagay ito ni Don Filemon bilang personal na alalay. Katuwang nito si Paeng, at kahit saan man magpunta ang amo, ay naroon din ang dalawa. Labis ang pagpapasalamat ng mga tao sa ginawa ng mga ito dahil naibalik sa kanila ang mga lupang nakamkam ni Don Badong. Kinilala ng mga tagabayan ang kabayanihan ng dalawa at sa tuwing magagawi ang mga ito sa pamilihan, hindi maiwasang pagkaguluhan sila ng mga tao. Sikat ka na, Paeng. Tignan mo ang mga tao. Parang nakakita ng diwata sa tuwing bababa ka rito sa bayan. Ako lang ba, Brando? Ikaw din naman ah. Pero alam mo, ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong kapayapaan. Yung tipong walang humahabol sa'yo. Wala kang pinagtataguan at nagagawa mo yung lahat ng gusto mo. Oo naman. Ito ang tinatawag na kapayapaan, Paeng. Pangarap lang to dati ni tatay pero ngayon, masaya ko dahil nagawa natin tong tuparin. Sa paglipas ng mga taon, umiral ang kapayapaan sa bayan. Ngunit hindi pa rin maiiwasan ang kaguluhan na kagad din namang nare-resolba sa pamamagitan ng maayos at mapayapang pakikipag-usap. Ito ang panukalang ipinasa ni Paeng nang manalo bilang alkalde ng bayan. At dahil sa naging katungkulan, lalo pa nitong napaigting ang seguridad at napangalagaan ang kapayapaan. Lahat ng tagumpay sa buhay ni Paeng, pinapasalamat niya sa mga taong nagpaunawa sa kanya ng wastong prinsipyo ng buhay at ang disiplina sa aral na kaakibat ng kanyang patpat na kawayan. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.